Hello YouTube viewers! So for today's video, ipapakita ko sa inyo kung paano saka ng mga coconuts or niyog. So yung mga kinuha po namin is hindi po yan na inakyat. Kusa lang po yung nahulog sa puno ng niyog at tinago po namin sa ilalim para hindi siya kunin ng iba. Kasi kailangan po namin yan pag dumami, i-harvest na namin. So yung kapitbahay namin is binubuksan na isa-isa yung niyog gamit ang axe or sa Bisaya tinatawag namin yang atsa. Si mama kumuha din po sa taas ng mga niyog na tinago niya doon. Tapos binababa niya kasi malayo na po doon. Gusto namin isahan lang. Ganito lang po kasimple sa probinsya. Mga niyog lang, masaya na kami. Habang hina-harvest namin. Minsan marami, minsan din konti lang o kaya yung ibang nyog siraan na, katulad nito amoy tae pa siya kasi mabaho na talaga yung loob niyan. Eto din isa, masisira na rin. Pagbukas ko, grabe yung baho. Tapos yung tsura, wala na talaga. Pero yung iba naman maraming embryo ng coconut. Tapos yung mga malalaki, yun na yung hindi masyadong matamis. Yung maliliit, grabe, napakatamis. May nakita din akong maliliit, pero parang nasira na rin. Wala na. Bulok na yung nasa roots niya. Yan o. Kaya hindi na din pwedeng kainin. Bawal na. Nasira pa siya natin. Hanap pa ako ng iba. Pagsilip ko yun. Yun. Sarap yan. Nakadikit pa o, liit-liit. Yan yung napakatamis. Yan. So, sinilip ko muna and then tinikman ko. Sarap. Pagkatapos namin i-harvest, pinilad na namin sa araw yung coconuts para maluto siya. Hindi na namin ginamit yung lutuan kasi unti lang naman eh. After 2 days, yan na yung itsura niya. Yung iba na luto na, chinek po namin. Wow. Parang siyang may gold sa kanyang color and then may glitters. Ganda tingnan. Ma-amaze ka. Ito pa oh. After 3 days na pagbibilad, sinako na namin yung mga niyog, dried coconuts, para ibenta sa merkado. So sa ngayon, 45 na siya per kilo at sana mas tumaas pa po yung presyo. So yun lang po. Please like and subscribe.